Ang bagong strongest sa new generation at ang pinakamalakas sa modern era. Walang iba kung hindi si Yuji Itadori na nagtataglay hindi lamang ng dalawang curse techniques kung hindi napakadami pang hacks, napakadaming special abilities na ang naging susi para matalo niya ang King of Curses to the point na parang siya talaga'y isinilang para maging counter sa Great Calamity na yon. In this video itatalakayin natin ang lahat ng abilidad ni Yuji Itadori magmula sa kanyang Divergent Fist, sa kanyang soul damaging punches, sa paggamit ng kanyang Black Flash according to his will to the point na nagawa nga niyang makapagland ng 8 consecutive Black Flashes na sumira sa record ni Nanami at dinoble pa ito kasama na ang paggamit niya ng kanyang sariling reverse curse technique, ang kanyang simple domain pati na rin ang kanyang dalawang curse technique na ang blood manipulation at ang shrine technique na nakuha niya sa pag-adapt ng technique ni Sukuna at ang pinaka-importante sa lahat, ang kanyang domain expansion. Napakarami nito guys pero huwag kayong mag-alala, lilinawin at i-analyze natin ang lahat ng yan sa video ito dahil alam na alam kong ito ang isa sa pinaka-inaantay nyong explanation ang tungkol sa domain expansion ni Yuji Itadori. Magsimula tayo ngayon sa Divergent Fist. Isa ito sa pinaka-basic at isa sa pinaka-mahinang abilidad ni Yuji na ang pinakaunang ability na natutunan niya all throughout the story ng Jujutsu Kaisen. However, huwag niyong maliitin ang abilidad na ito dahil naging isa ito sa mga susi para matalo si Ryomen Sukuna sa final battle. Sa pamamagitan ng Divergent Fist ay nagkakaroon ng time lag ang paggamit ng mga atake nitong si Yuji na dahilan kung bakit nagkakaroon ito ng secondary impact. Isang atake na surely susurprise sa kalaban sa pinakaunang beses na ma-encounter niya ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa soul damaging punches nitong si Yuji. As a basic attack, isipin nyo parang passive lang ito nitong si Yuji. Hindi niya kailangan itong i-activate o gumamit ng kahit na anong abilidad. Automatically, ang bawat atake niya ay dumadamage ng soul ng kalaban. Tulad na lamang na ginawa niya kay Sukuna sa pamamagitan ng mga atake nitong si Yuji. Kahit pa nasasalag ng kalaban ang kanyang mga suntok o mga sipa ay hindi yun magiging epektibo para salagin ang damage dahil mismong ang soul ang tinatamaan ng kanyang mga atake. At hindi lamang yun, sa pagpapatuloy na pagtama ng mga atake nitong si Yuji sa kanyang kalaban ay unti-unti din itong napapababa ang output ng mga ito. Kaya kahit pa sabihin natin na makunat ng kalaban, napakatigas ng durability, napakatindi ng endurance. Despite all of that, hindi ka tatagal kung si Yuji Itadori ang kalaban mo. Dahil unang-una sa lahat, hindi nga tatalab ang defenses mo dahil as long as may soul ka, tatamaan ka ng mga atake nito kahit masalag mo pa ang kanyang mga atake hanggat lumalapat sa iyo ang kamao at ang mga sipa nitong si Yuji, tatamuhin mo ang damage mula sa mga atake yon. Mawawalan ng kwenta kahit pa ganong katindi ang iyong stamina, kahit pa makarating kayo sa isang battle of attrition. Habang tumatagal, habang lumalakas itong si Yuji at nakakaipon ng mas marami pang momentum, ikaw naman ay pahina ng pahina at nananerf all throughout the fight habang tinatamaan ka ng mga atake niya. Dito nyo marirealize kung kaano kalital, kung gaano kadelikado ang kanyang soul damaging punches dahil hindi lamang to epektibo para mag-deal ng damage, nakakapahina din ito ng kalaban habang nagtatagal ang bakbakan. Isa ito sa mga napakalaking factor kung bakit natalo nila si Ryomen Sukuna dahil kahit napakarami nila, isipin nyo, walang nanalo kay Sukuna kung hindi si Yuji. Dahil kahit pasabihin natin na nerf at pagod na si Sukuna, napakalakas pa rin talaga nito to the point na tinalo niya pa nga maging si Yuta at itong si Maki. Pero nang kaharapin niya si Yuji, kahit man na-recover niya ang kanyang reverse curse technique, nawalan niya ng kwenta nang dahil na nga sa sobrang baba na ng output niya. Ang isa din sa pinaka nakakatakot na abilidad nitong si Yuji ay ang paggamit ng Black Flash at his own will. Isa ito sa pinaka-exceptional niyang abilidad dahil maging si Gojo Satoru ay hindi kayang kontrolin ang paggamit ng Black Flash. Nakita natin na pumasok na nga ng isang panic state ang King of Curses nang ma-realize niya na almost as if kinokontrol na talaga nitong si Yuji ang kanyang mga atake at sa bawat suntok niya ay nakakapag-land na siya ng Black Flash to the point na nakapag-land siya ng 8 consecutive Black Flash kay Sukuna. Hindi lamang niya binrake ang record ng pinakamadaming consecutive Black Flashes ni Nanami, dinoble niya pa ito at nilamangan. At isipin nyo pa guys, ngayong meron nga siyang soul damaging punches na nakakapagpahina, nakakapagpababa ng output ng kanyang kalaban, ang kanyang Black Flash naman ay nakakapag-heighten, nakakapagpalakas, nakakapagbigay sa kanya ng buff, nakakapagbigay sa kanya ng higher voltage. Para bang habang lumalakas siya sa pagland ng mga Black Flash, ay pinahihina naman niya ang kalaban niya sa pamamagitan ng pagbawas ng output dito. Isipin nyo na lamang yun. Habang tumatagal, mas lalo lamang bumababa ang tsansa ng mga kalaban na talunin si Yuji dahil habang tumatagal din ay mas lalo siyang lumalakas na para bang isa siyang literal na nabubuhay na Mahuraga. Ngayon naman ay mag-proceed tayo sa dalawang curse techniques nitong si Yuji Itadori.
Nang dahil na nga itong si Yuji ay isang half-cursed spirit at isang half-human, making him a hybrid, isa siya at na-adapt niya ang abilities ng Death Painting. Dahil nga sa ang tatay ng Death Painting ay si Kamo no Ritoshi na gumagamit ng blood manipulation, na-adapt niya din ang blood manipulation curse technique. Nakita natin ginamit ni Yuji ang kanyang piercing blood at ang convergence laban kay Sukuna. Nagumulat nga hindi lamang kay Sukuna kung hindi maging sa kanyang brother na si Choso. And actually to be honest, I think hindi pa talaga nagagamit nitong si Yuji ang full potential ng kanyang paggamit ng blood manipulation dahil as of now ang nakita pa lang natin na gamitin ni Yuji ay ang convergence at ang paggamit ng kanyang piercing blood. At alam naman natin na ang bawat isa sa Death Painting ay may kani-kanilang set of abilities na nakarelate sa blood tulad na lamang ni Eso at ni Kechizu. As for his second curse technique naman, ang isa sa pinaka-OP, ang isa sa pinakamadayang hacks sa loob ng verse, ang Shrine Technique. Nang dahil na nga sa nasoak o nababad ng napakatagal ang katawan ni Yuji sa cursed energy ng King of Curses, na-adapt niya ang ability ni Sukuna na ang Shrine Techniques. However, isa itong upgraded version. Isang parabang modern version ng curse technique ni Sukuna. Ang kanyang cleave ay nagbibigay sa kanya ng abilidad na putulin ang kahit na anong bagay na nahahawakan niya, hindi lamang ang mga poste, ang lahat ng mga tangible na materials na nakikita niya sa paligid, kung hindi maging ang katawan ng kanyang mga kalaban. Sa pamamagitan ng kanyang cleave ay makikita natin na parabang may lumalabas na gunting at meron itong dinadaanan or tinetrace na guhit na kung saan ay dadaan ang pagputol nito. Now as of now, hindi pa natin na-confirm kung kasama na ba talaga sa abilities ni Yuji ang kanyang dismantle or specifically ang kanyang soul damaging dismantle. Dahil tulad nga ng nabanggit itong si Sukuna sa nangyaring laban nila, gumawa ng isang binding vow itong si Yuji para ang kanyang dismantle ay tumama mismo sa borderline ng soul nitong si Sukuna at ni Megumi. Therefore, sa pamamagitan ng kanyang soul damaging dismantle ay makakatulong itong i-separate ang kanilang soul. But the possibility na ang ginawang binding vow nitong si Yuji ay magbibigay sa kanya ng permanenteng abilidad na gamitin ang dismantle sa soul ng kalaban ay napakataas considering ang kanyang domain expansion nga ay may ganito ding kakayahan. However, before tayo mag-proceed sa kanyang domain expansion, daanan muna natin ang kanyang defensive capabilities. Nakita natin dahil nga sa isang hybrid itong si Yuji ay napakatindi ng kanyang durability. Tinatanggap niya ang mga atake ni Sukuna, point blank range na paggamit ni Sukuna ng kanyang cleave at nawawasak ang katawan ni Yuji, subalit hindi pa rin siya natatalo. Nakaka-recover siya easily nang dahil na nga sa kakaiba talaga ang regenerative capabilities ng mga cursed spirit. But one of the best exceptional defensive abilities itong si Yuji ay ang paggamit niya ng kanyang new shadow style, Simple Domain. Nakita natin na sa pamamagitan ng paggamit ni Yuji ng kanyang Simple Domain ay nagawa niyang makasurvive for a moment sa loob ng napakalakas na domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine. Too bad dahil nga napakalakas din talaga ng domain expansion ni Sukuna at kahit pa isang incomplete version yun, nabanggit mismo sa chapter at na-confirm na hindi bumaba ang output nun, napanatili ni Sukuna ang intensity ng output ng Malevolent Shrine sa pamamagitan ng isang binding vow. Na honestly kung sakaling ibang domain expansion yun at hindi kasing OP ng Malevolent Shrine, hindi malabong magtagal yon at maglast kontra sa mga mid or average na mga domain expansions. Pangalawa naman ay ang kanyang reversed curse technique. Tulad ni Higuruma na isang prodigy nga, hindi natin may kakaila na maaaring isang prodigy din talaga itong si Yuji dahil tulad ni Higuruma, natutunan nilang dalawang gumamit ng reversed curse technique sa loob lamang ng 2 months. Truly napakatinding training ang pinagdaanan ni Yuji para matutunan yon sa loob lamang ng napakaliit na amount of time, subalit napakagaling na din niya agad sa paggamit nito to the point na maging itong si Sukuna nga, kahit hindi niya i-admit, alam natin na namangha din siya sa ginawa nitong si Yuji. Isa ito sa mga naging rason kung bakit nagawa nitong si Yuji na makatagal sa nangyaring Shinjuku Showdown kahit pa napakatagal na nga nilang naglalaban nitong si Sukuna, na dahilan kung bakit nawasak na nga almost ang kalahating parte ng kanyang katawan, nabuhay pa rin siya at nakasurvive, nakabalik para makipagbakbakan kay Sukuna. Nakita din natin na kahit pa hindi pa ganun katindi ang proficiency sa paggamit ni Yuji ng kanyang reverse curse technique sa pamamagitan ng tulong ni Choso at sa pamamagitan ng kanyang blood manipulation curse technique ay mas nagagawa niya tong accessible, mas nagagawa niyang mahanap ang mga dapat i-heal sa loob ng kanyang katawan. Ngayon naman ay mag-proceed na tayo sa pinaka-inaantay niyong part, ang domain expansion. Nakita natin na unang beses pa lamang itong ginagamit ni Yuji at nagagawa niyang madala ang kanyang kalaban sa loob ng isang imaginary dimension, isang ilusyon, na kung saan ay nagagawa niyang ipakita ang mga memories ng kanyang past or pwede niyang ipakita ang kahit na anong ilusyon or reality or memories na gusto niyang ipakita sa kanyang mga kalaban.
Maaaring pinili niya lamang ang kanyang past, ang story ng kanyang pagkabata kay Sukuna para mabago ang isip nito. Napakalakas din talaga nitong si Yuji at napakatindi ng control niya sa kanyang domain expansion dahil kayang-kaya din niyang kontrolin ang kanyang sure hit effect. Nakita natin na sa pagdatag nitong si Yuji ng kanyang domain expansion, hindi niya agad pinatama kay Sukuna ang sure hit effect nito at tinangka niya pang baguhin ang isip ni Sukuna para masiguradong wala siyang pagsisisihan kung papatayin niya to. Pagdating naman sa range, pagdating sa lawak at sa kanyang outside barrier, napakalawak talaga ng domain expansion nitong si Yuji. Nakita natin na kung ikukumpara nga ito sa domain expansion ni Gojo na para bang isang regular size na ball or sphere lamang, ang domain expansion nitong si Yuji ay para bang kasing size ng isang city. Napaka-enormous ng kanyang barrier technique to the point na nakita nga natin na sa loob nito ay napakalawak din ang nilakbay nila ni Sukuna. As for its sure hit effect naman, ang sure hit effect ng domain expansion nitong si Yuji ay ang kanyang soul damaging dismantles. Nakita natin na matapos ngang masira ang paggamit ni Sukuna ng kanyang hollow wicker basket ay tinamaan siya agad right away ng sure hit effect nitong si Yuji. Dahil dito, nakita nating mawala ang pupils at mamuti ang mata ni Sukuna hindi lamang sa ginawang resonance ni Nobara kung hindi dahil din yon sa sure hit effect ng domain expansion ni Yuji. Is like a constant applied damage habang nasa loob ka ng domain expansion, constantly tatamaan ng walang humpay na soul damaging dismantle ang iyong kaluluwa hanggang sa mamatay ka. Tulad na lamang ng ginawa ni Yuji kay Sukuna hanggang sa kusang tumikal ang kanyang soul fragments sa katawan ni Megumi. As of now, hindi pa natin alam kung ano ang pangalan ng domain expansion ni Yuji na isang napakalaking disappointment dahil isa nga yun sa nagbibigay ng pinakamalaking angas sa domain expansion. Ang pangalan nito, hindi man yan kapareho ng inaasahan natin na tulad ng isang boxing ring na kung saan ay magsusuntukan sila ng kanyang kalaban dahil mas kilala nga natin si Yuji sa tawag na si Mr. Left Right Goodnight. Nakapagbigay naman yun sa atin ng mas kakaibang emotion na nagpakita pa nga ng nakaraan ni Yuji habang kinukumbinsi niya pang magbago ang isip ni Sukuna. But knowing Gege Akutami, hindi niya i-disappoint ng ganito katindi ang lahat ng Jujutsu Kaisen fans matapos pang mabigyan ng Guinness World Records ang Jujutsu Kaisen na ang pinakakilalang anime sa buong mundo. Surely magkakaroon tayo dito ng isang sequel, ng isang part 2 para sa Jujutsu Kaisen manga na kung saan ay mafe-feature pa ang mas maraming abilities ni Yuji. At hindi lamang ni Yuji, maging ni Megumi ngayon na may napakadaming potensyal na. Dahil things cannot end like this. Napakadaming butas, napakadami ng possibilities, napakadami ng hindi pa nangyayari, wala pa ang bangkay ni Gojo Satoru, hindi natin alam kung sino nga ba ang kasama ni Takaba, ito nga ba si Kenjaku, kung ano ang mangyayari pag nag-collapse ang barrier na ginawa ni Tengen at kapag namatay ng remains ni Sukuna. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi pa nangyayari ang merger na ang pinakapunot dulo ng lahat ng mga nangyayaring ito. Surely by that sequel, by that part 2 ay gagamitin na naman ni Yuji ang kanyang domain expansion at doon na natin malalaman ang pangalan ng kanyang barrier technique. But what do you guys think? I would love to hear your opinions. Kaya ilagay nyo yan sa comment section below dahil as you know, binabasa ko talaga guys ang lahat ng comments nyo. Kaya huwag kayong magulat kung bigla na lamang ako mag-reply sa inyo. If you reach this point, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka na ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page at ang ating official TikTok account. Again, it is The Updated Weeb and I will see you guys on the final chapter na ang chapter 271.